the group to reporters, and the topic that we're going to discuss this morning is about power. So, at the end of the chapter, the learner is expected to define power, analyze the nature, dimensions, types, deployments, and consequences of power. Assess how power, balik sabad, assess how power exercised in different situations. So, power is a complex concept. The word has commonly come to the associated with politics, authority, and wealth. The idea of power is that of being able to influence the actions or decisions of others, whether through the use of soft power, tactics, or blatant coercion. So power is pag madong na to ang word nga power, usually nagating tao mga politicians, mga dato nga mga tao, or let's say ang mga leaders. So but ang power kay mas broader pa so mas wide pa siya no. Di lang siya gamay but dako gid siya. So power kay nasa ability to um control control the decisions of others and how they think. So however ang power is di lang siya um naga-center to use force but also nagagamit sa siya ang power is nasa siya ay um pwede siya magamit through persuasion or maka-influence sa uban in a good way. So which is ginatawag siya nga soft power. One of the example of this is si Ma'am Darlene. She have authority sa tuwa nga yung mga students na ano to aron mahimo ta nga responsible nga students. So mo na ang example sa power. Next slide bud. Paul Merchant 2005 defined power as the possession of authority and influence over others. Power is something that controls someone, mind, and action. He also stated that this power is a tool that can be used for the better or for the deterioration of an organization. Political power is the joint relation between the authority and the population. They are dealing with where the dominance of violence becomes root, where the breakage of bond between the nature of power. The people and the person is higher position of power, thus resulting into the nullification. So according daw kay Paul Merchant, power means having authority and influence others. So as I've said kaina, power is nasa ability to control people of how they think and how they act. So however, ang power is hindi na siya automatically good or bad. So nakadepende siya po siya kung paano nimo siya paggamit. So once na ang leader is gigamit ang power, so dapat responsible jud siya and dili niya gamiton in a bad way. Pero pag ang power is like for example ma-abuse siya, so pwede siya mag-create og kahadlok, conflict o injustice. So dili ginapakita ang power is importante kay siya nga tool that can either build or makadamage sa relationship between leaders of young people. Power in politics, right? Sunod na. Na. So people still tend to associate power with politics in the sense of the power will always be present whenever politics exists.
It is no surprise because the concept of power is truly important for the study of politics. The concept of power and politics are ideology connected. They are related to one another in the sense that politics, whether in the governmental sector or economic sector. So, um, pang power of ang authority is ang power and politics, I mean, sorry, is medyo ano siya, medyo halos similar lang sila pero or ano, closely connected sila. So because ang power is all about making decisions na maka-affect sa tao ug ang power is kailangan sa aron mabuhat ng mga decisions. That is why ang power is present gyapon whenever politics exists. So next slide, but next is power and authority. So another concept related to the discussion of power is the concept of authority. Although related, they are distinct from each other. This is because authority can make people obey the rules not because they are forced but they see power as reasonable. Because technically, authority means official power. According to Leslie Lepson, the relation between power and authority is that what um, demar- demarcates authority from power is that the power is the power the former is power recognized and right as rightful. So daghang tao nga nagating ang power ug ang authority is parehas lang sila, which is nationally different. So as I've said gaina, ang power is ability to control the decisions of others and how they act, and while ang authority is ang tao is ginaubay niya ang isa ka person dili kay hadlok sila but because kabalo sila nga katong nga persons is na ay right mag-lead ug magbuhat og decisions. So mga example ani kay atong same song example ganiya is ang mga teachers, mga police. So mga police and our president. So sila ang nay mga um, authority, and that's my uh, topic. Next reporter. Sunod, Mayday. Report ko. Check ko lang. So, good morning, ma'am. Ang ako ang report is power and authority. So, sa nature, power is one's ability to influence the beliefs and actions of others. Then sa authority is the official right assumed by a leader to create judgments or to command. So power versus authority, so means ang power kay kanang gahom nila ba kanang ilahang kakayahan ana. So sa power kay na sila kabilidad ng isa ka tawo ba nga kanang maka-impluwensya or makapabubat o sa uban o kanang bisan wala sila official nga kanang posisyon like pareha tong giingon ni GP sa gaina nga kanang mga dato na gina sila kakayahan tay ang pobre ilahang kuan kalaban then nagkasuhanay sila. So kanang dato kay naa sila kakayahan nga pildihon tong pobre kay kuno man sila og kanang kwarta. Then sa authority kay mao pa ni siya ang official nga lahi katungod or poder nga gihatag sa isa ka tawo tungod sa iyahang posisyon. So for example kanang principal sa eskwelahan na sila
na siya authority sa paghatag og rules, then pagdisiplina sa mga bata o mga teachers para mo follow sa rules ba. Then sa flow, power can run in any course, and then juniors have power over their seniors if they can influence their behavior. So power can run upwards, downwards, or horizontally. Then sa authority, authority runs downwards in the organization. This is because it is passed on by the senior to the juniors. So there is a flow kay ang yang kwan sa power kay na siya mahimong ikan sa ubos o taas or parehas nga level sa organization kay na sila kakayahan gyapon. So for example, isa ka bagong empleyado sa City Star. Then maayo kay siya mo kwan ba mo respeto sa ilang manager. Mo na yang kwan kakayahan nga mo respeto pud siya ba. Then sa authority, ang authority kasagaran gikan sa taas paingon sa ubos. So for example, ang manager may mohatag og instruction sa iyang staff. Mo na siya ang authority sa flow. So sa organizational charts, power relationship cannot be shown in organization charts. Then authority relationship can be shown in the organization chart. So sa organization, sa power niya, which is dili pirmi makita ang power sa organizational charts. So for example, na empleyado nga walay taas nga posisyon, then ay pero siya ang kasagaran paminawon sa tanan. So bali mo ra siya sip-sip. Then sa authority kay makita ang authority sa organizational charts tungod kay klaro posisyon. So for example, makita sa charts ang supervisor mas taas jud og authority kaysa sa mga regular na employee. So sa next, sunod sa organizational kay level of management. Power does not rest on the level of management. Power can be at any level of management. A lower level manager or employee can have to influence the behavior of a top level manager. So kanin siya diri kay ang iyang power kay ang power sa level of management kay pwede nasa bisan kinsa or bisan dili manager. So for example, isa ka janitor, then dugay na ka nga kumpanya. So nahimo kang respetado o paminawon sa tanan kay siyempre dugay na kada sa kabalo ka sa tanan nimong tanan ra nga mga kaliyokan. So ang authority pud niya kay authority pud aning level of management kay mas dako kung mas taas ang posisyon sa management. So for example, ang kumpanya kay president ang company president na siya kanang mas dako or kanang na siya kanang authority kasi sa department head ba. So mo na ang authority sa level of management power. So next, legitimacy. So sa power niya kay power need not authorize in nature. So dili siya kinahanglan og legal or official ba. So for example, ang isa ka sikat nga celebrity na ay power sa opinion sa mga tao. So sa authority pud niya kay legal o official nga gihatag sa posisyon. So for example, ang mayor nay authority sa pagdumala sa lungsod. Siyempre mayor man siya no.
So na siya authorized. Then next, position and person power. So power lives in a person who use it. So kani siya kay na siya personalidad or abilidad sa mga tao ba. So for example, ang teacher nga maayo mastorya dali siya pasagot sa mga students ba. So ang authority pod niya na siya sa posisyon dili sa tao mismo. So for example, kung dili na principal ang sa tao, mawala usab iyang authority isip principal. Kanawa naman siya. So wala na siya karapatan po na mo dumala. The next, hard power versus soft power. So kani versus ni. So sa hard power, kay the term hard power describe a nation or political body's ability to use economic incentives or military strength to influence other actors' behavior. It relies on a measure of power propounded by the realist school in international relations theory. In the realist school, power is linked with the position of certain tangible resources, including population, territory, natural resources, economic and military strength, among others. So, kaya sa hard power, kay ang hard power kay mao ang paggamit sa usog ba sa mga military, aircraft, or silot aron mapugos ang isa ka tao or nasod nga sunod sa ang usa ka tao kay or nasod sunod. So kini nga kasi power is kay siya coercive siya ba na or mapugos jud siya og kanang balik sa kuan niya sa rules sa ni nasod or sa tao. Then example ani niya kay kung ang isa ka bansa mogamit og sundalo or economic sanction aron igso ng lain nga nasod sa pagsunod sa ilang gusto, kanang gitawag og muna siya ang gitawag og hard power. So sa soft power, soft power on the other hand is a concept developed by Joseph Zanini of Harvard University to describe the ability to attract and to co-op rather than by coercion or hard power. So using force or giving money as a means of persuasions, soft power in the ability to shape the preferences of others through appeal and attraction. A defining feature of soft power is that it is non-coercive. The currency of soft power is culture, political values, and region policies. So sa soft power, mo ni ang gadani og impluwensya sa uban pinagi sa kultura, mayong pakigrelasyon, values o diplomasya imbis ipagi og pwersa o kanang kahadlok. So for example, ang Korea na himong popular tungod sa K-pop or K-drama, kultura tungod daghang tao sa nasod or sa laing bansa higma o interesado sa South Korea. So hilig mijutaan ang mga K-drama no sa kuan matanaw medyo sa Facebook kay daghan man ga sa agya na sa newsfeed nato. So matanaw na to ilang mga drama makadanig sa ato ang kanang
Eh kani nindot dito ra duro kay kanang nindot kay dito mo puyo ba na. Muna yung naka sa ila, muna yung highlight sa ila ha. So, mara to ako ang report. Thank you. Next reporter na. So, good morning everyone, especially to you ma'am. So, balik sa premiere. So, there are six bases of power. So, the first one is reward. So, una siya is a power na siya nagabase sa kanang ability to give a reward or kanang benefits. And the third one is legitimate. So, legitimate power is nagagain siya o nagagain na siya from positive or kanang or authority. And then ang expert power is nagagain na siya through kanang knowledge, skill or kanang expertise. And the information. So ang information is nagatabang na siya sa kanang mga tao to guide na mo guide sa ilang kanang decision or sa kanang nagasolve og kanang problem. And coercive, so kani siya coercive power is nagabase siya sa ability or to kanang punish or impose kanang consequence. And reference, so ang reference power is nagagain siya tungod sa kanang tungod sa mga uban nga tao nga naga-admire or naga-respect. And the last one is power. So moto ang katong ana ang wala na reward yun. So please next slide. So legitimate power, so is the power that comes from one's organizational rules or position. For example, a principal can delegate tasks to teacher or traffic constable 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 nga kay barangay kinay can arrest a traffic violator. A police can arrest a criminal, and a security guard can fire at robbers. So people being commanded can accept the order given to the simply because they accept the, the fact that once wait now order ordering them are in higher position of power. They are authorized by rule, also given the fact that they are superiors. They have no choice but to agree with it because it is the right and enforced by the authorities. So ang legitimate power daw is a power of person. Isa ka kanang power sa isa ka tao has kanang because of their kanang official position or role. So ang mga tao is musunod yun na sila sa kanang musunod yun na sila sa kanang balaod or sa rule because they are authorized by the rules and have the right to give order. So for example ana, so ang kanang principal is kanang mahimo jud na siyang sa kanang muhatag og kanang buhaton sa teachers and or sa mga police officers para mapatupad ang kanang rules nilang ginaingon. And then the second is reward power. So is the ability to grant a reward and an increase in the allowance of an employee due to his remarkable performance is an example. This type of power is inclined to going with legitimate power when there is security in the reward. In exchange for their compliance, everyone can have reward power in the forms of giving someone has
value. So ang power daw is mao pud ni siya ang ability to give reward or ability to sa uban or other. So ang tao is musunod yun na sila tungod kay they expect to receive something or valuable na ilahang madawatan. So for example ana niya is kanang manager. So ang manager is kanang mohatag siya og kanang bonus sa mga empleyado. So tungod sa iyang kanang tungod sa kanang nagatrabaho siya og kanang maayo. So ang empleyado is maningkamot yun na sila nga kanang ah, kanang maningkamot sila nga mosunod sila o matrabaho sila og tama aron sa kanang makadawat sila og kanang reward gikan sa ilahang manager. So first next slide please. So coercive power. So is the ability to take something, any or punish someone for non-compliance. This power operate with fear as it force someone do not things that normally he will not choose to. So as a result of government turning into a dictatorship. So coercive powers comes into place therein the governance threatens the people to be in danger if they will not do what is asked. So ang coercive power is mao ni siya ang ability to push kanang mo push sa someone or take among someone if they are not follow the rule. So or dili sila mo follow sa mga instruction. So ang tao jud is mosunod yun na sila kay kanang um kanang mahadlok sila sa kanang mga negative nga mga consequence man ang kailangan sila mo follow sa rule nga kanang gihatag sila or gihatag sila sa ila sa manager. So for example ana niya as ang instructor. So ang instructor jud is mohatag na sila og kanang detention sa kanang example sa estudyante mohatag sila og kanang detention sa isa ka estudyante nga sige og ka-late sa kanang sa klase kay sa. So ang student is mo follow na sila aron kanang malikayan nila ang kanang mga kanang consequence. So expert power so comes from knowledge and skill. With the knowledge one earns in academ one gains and respect to those not need to for someone just for him gain with he desire. So ang expert power is known ni siya ang isa ka ability gyapon to influence other because of their kanang person nga naay knowledge or skill and kanang experts. So ang tao is kanang untay for example na isa ka tao nga kanang hawod sa kanang nasyalay kanang taas nga knowledge ba about sa kanang nga subject. So ang uban na mutuo na sila ug mosunod sila sa kanang expert tungod kay naa sila taas nga knowledge. So dili tungod sa kanang napugos sila or mahadlok sila tungod kay kanang choice nila nga mo follow sila sa or mo follow sila. So for example ana niya kanang teacher. So ang teacher kanang influence sa mga estudyante because of their knowledge and experts sa expert sila sa mga subjects. So kailangan jud ta kanang mo follow sa mga instructor kung unsa ang kanang mas maayo o kanang makamaayo sa tuwa. And that's all my report. Thank you. Next slide, Vad. Muna na. Ah. So good morning everyone, especially to you ma'am. I am the last reporter. So information power comes from knowledge and skills. With the knowledge to earns in the academy, one gains respect and he does not need to force someone just for him to gain what he desires. So kana siya is ang isa ka power is nagikan na siya sa kanang or kanang nagikan bitaw siya sa imong skills or knowledge or kana siya is kanang kung daghan kang nahibaw-an nga kanang mga
basta kang daghan kang nahibaw-an nga mga is ug maayo sab ka sa imong ginabuhat nga kanang kaayo ra pud sa imong aba or kanang kaayuhan ba kang respetoon. So respetoon ka sa ban. So dili na kinahanglan nga di na kinahanglan nga mamugos ka or di na ka kinahanglan mag-gain og time sila para musalig sila sa imong or respetoon ka. So pananglitan is si Ma'am Darlene. So ba siya atong instructor ani. So ang maestra is daghan na sila nagayon nga knowledge. So kana sila is usab ka isa ka estudyante is mamina jud ko niya kay nindot man ang iyang pag-teach ato, nindot man siya mag-handle sa to. So as a student is mamina jud ta kay sa iyang report is kabalo man jud ta kung unsa ang dapat anuhon i-gain sa ato. So referent power. So referent power comes from the personal characteristics of that person, such as the degree to which we like respect and he want to be like them. Referent power is somewhat related to charisma or one ability to appeal on the certain emotions of others, get what they desire and get captivated by them. Ang sab siya is kini is nagikan sab siya sa kanaang nagikan bitaw siya po siya sa power nga kanang nagikan bitaw siya nga maayo ang personalidad niya or kanang maayo sab ang charisma ba. So mao po na siya is og ang respetoon na to ang tawo ganahan sa musunod sa to or kanang ganahan sab sila makig-communicate sa ila o ganahan po sila makig-communicate sa to kay kanang gihangaan ito kanila like kanang sila is gusto nila is kanang ikaw is gusto nila makapi nila ang imo ang self gusto nila makapi ang ila ang sa imo ang sa imo kaugalingon. So pananglitan is for example is di ba ang isa ka leader is kanang kung ang isa ka leader is buutan or kanang kabalo mo handle sa imong members, so kana siya is matinabangon siya. So kana siya as a leader is kanang respetado siya sa tanan kay musunod ang mga tawo sa iya kay tungod nga dili mahadlok or dili tungod nga ganahan sila nga mosalig sa tuwa as a leader. So next slide bad. Next slide. So next, Machiavellian concept of power. Machiavelli says the only real concern of political ruler in the acquisitions and maintenance of power, although he talks less about power fear than about maintaining the states. In this sense, Machiavelli presents attention criticism of the concept of authority by arguing that the notations of legitimate rights of rulerships adds nothing to the actual positions of power. So kana sab siya is kana daw nga tao si Machiavellian or si Machiavelli ba na siya is nag-ingon siya nga nagtuo sab nga ang importansya sa usa ka trabaho is ang usa ka leader. So mo na ang nag-guide sa to alike sa mga politiko. So mao ang pagkuha o kanang mao ang magpakuha o magpadayon bitaw sa responsibility o kanang para magkuan bitaw para ang kanaa sa political is mo grow or kanang mo lambo pang ila ang kuan man na. So kana siya is para sab sa to abang kanang kalinaw or kanang o kaluwasan sab sa ato ang lugar. So mo na sab siya is nag-ingon siya nga usahay is dili igo nga magpakabuotan ka or kanang dili na magkamaayo ka aron mahimo ka or kanang magpursige ka as a leader. So kana sab siya is kinahanglan sab as a leader nga kabalo ka mo handle, kabalo ka kung unsa ang paggamit sa kanang power or kanang aron masunod bitaw ka sa mga tao kung unsa ang dapat nga buhaton. So kana siya is musunod sa mga tao or kanang magprotektahan sa nato sila ba. So mo na sila is sa leader is kabalo jud ka unsa ang dapat buhaton. So for example, di ba si mayor is kung ang mayor nga buutan kung ang mayor kay buutan kayo pero dili kabalo mo handle sa to or kanang mo makikommunicate sa to is maglisod jud ato ang lungsod kay that's why kay kanang mga rule nato is ginaano lang nila ba ginawala lang nila kay ang atong mayor is sobraan lang kabutan. So
mo na nag-ingon nga maglisod og handle ang lungsod kay or municipality sa to kay apan nga ang ano jud siya kay as a mayor jud as a leader is kabalo jud ka mo handle sa imo ang mga tao. So next slide. So consequence of power. Coercive power may turn out to be desperate place in front of them either political, social, or even physical revenge. Once a community refused to do the order and revenge was done then by the leader, it will result to chose as a result the next order give, given to them may seem gravitational, but because of what happened of them, on them before, they might just follow if when they are law enforcers watching them once the forces left obscenity, the public will just ignore the rule. The image created by the leader will then deteriorated and once there an elections that will happen is his influence will be neglected because of the act and the has done. So, kana siya nga slide is, nagpasabot si, coercive power nga, mao ang paggamit sa power. So, muna siya ang mao siya pinaagi nga, kanang kahadlok or kanang ginahulga bitaw ka or kanang muna ay mga silot sa ilaaba para musunod ang mga tao para maano sab siya ba kanang para sundon lang sab siya. So, kana siya is kanang ano jud, ano sab siya is, kung ang leader sab is permi maghulga sa to or like nang manakit sa mga tao is, kung dili na dyan na sila pwede, kay nga no, kung dili sila musunod is mahimong musunod sa tungod sa kahadlok. So, dili sa pwede nga, as a mayor, as a leader is, para hadlok ko lang nimo sila para musunod sa ila. So, dili na siya pwede. Kung ang pulis kung ang pulis mo guide sa tuwa or kanang magbantay is na responsibility or na possible nga dili nila sundon ang mga rules man na siya. For example ha, kung ang kapitan na sa tumagay is maghulga like mahadlok siya ba or mag-sell sa to kay tong nga tanan is dili mo sunod sa aso na siya. Musunod sab ang ubang mga tungod sa kahadlok pero dili sila tinuod nga nagrespeto niya kung moabot ang eleksyon nga dili siya botaran. So, mo na siya. So, next slide. So, power and its significance. Having the knowledge and technicalities and concepts of power must know the use, importance, and significance of this power as well as its effects. Since he used people and the nations, one significant aspect of power is its ability to give security. Because of this, people will be intimidated to even have an encounter with the powers. This is because they are either afraid of the law or afraid of death. So it is essential in a way would that way it could protect those who are authority, which are the ones who manage the society without them. The concept of peace, order will not access Fernando 2006. So, kana sab siya is ang power sab is importante sab sa to ang kanang makatabang sa to nga kanang magdumala or kanang magdumala sa mga tao. So kana pad siya is ang usa ka leader is adunay sab siya power. So, di ba as a leader is na jud kay kagalimong responsibility na pagkagalingon nimo. So, nakahatag sab siya nga ang mga daw ang seguridad man or kanang kosahay og kalinaw og kanang bitong kalinaw nga ato ang barangay. So tungod sab sa iyang power is respetuon po siya og usahay nga mahadlok ang mga tao sa iya like sa mga otoridad sama sa mga leader or mga pulis bana or official sa gobyerno. Baka na siya is kini sab is makatabang aron mosunod sa atong mga role or mga usaban balaod ug malikayan bitaw ang mga gubot sa ato ang barangay. So
kung walay mga tawo nga adunay otoridad or o kanang gahom bitaw nga kanang or power ba na siya nga magpatuman sa like kanang balaod or rules. So mahimong mawala ang mga rules or mga order bitaw nga ginaano nila peace and order bitaw sa ato ang barangay. So kana siya is naghatag lang siya og kalinaw ug hapsay sa ato ang lugar. So mara na siya. For example, di ba kung ang pulis sa ato makita is adunay power sab kay sila is nagaano man sila nagatrabaho as a police. So kana sab siya is ang police is patuman bitaw siya or kanang bitaw kuan pa siya sa mga balaod ba nagasunod. So tungod sa ingana daw is daghan sab ang mga tawo ang nagasunod sa ila kay aron sab nga malikayan na ang unsay dili sa kanang malikayan sab ang di dapat buhaton. So mana siya is kanang malikayan sa ba kanang pagsilot sa mga tao. So mana siya aron magpabilin sa ba or kanang magpabilin bitaw nga kalinaw nga to ang magpabilin og kalinaw ang ato ang lugar. So na siya mora ako thank you. Stop na. On cam di dali pakitang naong Okay na, pinagtat na niyo. sige na stop na.